Kumusta mga kanoy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoicy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula naman kay Sir Mike Abe, ano? So, Mike Abe Opinions. So, meron itong pamagat na Duterte lawyers talo sa ICC. PDP para lang sa impeachment ni Sara. So, yan yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin to ng reaction. So, bago natin simulan, Sir Mike Abe Opinions, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoicy. So, alam naman natin na parang nangampanya si BP Sara doon sa distrito ni Kong Chua, 'di ba? Tapos may mga sinasabi pa siya doon na kesyo ganyan ganto, 'di ba? Na bakit daw siya yung binabakbakan ni Sir Chua, gayong hindi naman siya tumatakbo pero nag-i-endorso siya ng mga senador niya. So, 'di ba? Alam naman natin na tatamaan talaga siya, especially kung usapang impeachment, diba? So, again, bago natin simulan, Sir Mike Abe Opinion, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago natin simulan, Pilipinoicy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun, Mike Abe Opinions, Pilipinoicy, like, comment, share, subscribe. Start. Ito po yung balita na hindi nyo matatanggap, lalo na po ng mga Duterte supporters ROE. at kanyang pamilya. Alam niyo ba, ROE. hindi po pinayagan ng ICC judges yung pong gusto ng Defense Council, ibig sabihin mga abogado ni Duterte doon sa ICC, na limitahan ang mga nagtetestify at mga documentary or dokumento na magpapatunay sa human rights violation, crime. Grabe, well, ang kapal din naman kasi talaga ng mukha nila, 'di ba? Na hihingi pa sila ng na, sir, wag niyo nang padagdagan. Kasi dapat, since nandyan na yan, edi panugatan niya lahat ng kasalanan niya. 'Di ba? Walang exempted. Well, naiintindihan din naman natin yung mga abogado ni FPRD, kasi trabaho naman nila yan. Need nilang isatisfy yung client nila, 'di ba? Need nilang pagaanin din yung loob ng client nila. And since abogado nga sila, gagawin talaga nila yung lahat ng kaya nila na para mapababa yung sentensya or masubukan nila na hindi mahatulan. Pero tingnan natin gayong sobrang kakapal ng ebidensya. So I think nung mga nakaraan, 'di ba, inattempt ni sino yung yung matandang lalaki, Maldea, something like that, nakalimutan ko yung pangalan niya. 'Di ba, trinay niyang i-attempt na about sa health conditions ni FPRD, pero parang sinabihan lang siya ng judge na okay naman si FPRD, pina-check naman namin muna yan bago natin isalang dito, di ba? So parang napahiya sila doon. So ginagaya nila sa Pilipinas na idaan sa sakit-sakitan, something like that. Di pwede yan sa ibang bansa. Against humanity na galing sa mga Pilipinong biktima during Duterte administration. Ibig sabihin yan, walang limitasyon, mapayagan ng ICC ang anumang mga dokumentong magpapatunay sa kaso laban kay Duterte na ipipresenta ng mga testigo at ng prosecutor. Nako, iyak sila niyan. Sobrang dami pa namang inilalabas yung mga vloggers nila na kesyo makakauwi si FPRD, 'di ba? Sobrang kampante or confident pa naman ni Attorney Kaufman na mapapaano niya si FPRD. Tapos ngayon, step 1 pa lang, bagsak agad. Ng abogado ng mga biktima. Yan po yung matindi. Ang gusto po kasi ng kampo ni Duterte, limitahan lang. May limit lang yung mga dokumentong ipipresenta ng testigo at ng prosecutor. So, hindi po yan pinayagan. Sa halip ay Tama, din naman kasi ganyan nagfa-function yung batas natin, di ba? Di mo naman pwedeng sabihin na kesyo, oy, pwede bang halimbawa nakatsugi ka ng 10, pwede bang yung siyam na lang, di ba? Huwag niyo nang anuhin yung isa. Something like that. Di pwede yun. Dapat panagutan mo lahat ng kasalanan mo. pumanig ang ICC judges, ang korte, dito sa side ng mga biktima at ng prosecutor. Yeah. Matindi yan. Anong ibig sabihin po niyan? Sa ating interpretation Iba talaga yung hustisya sa ibang bansa din. at analysis, opinion, dadami pa ang mga dokumento at testigong magpapatunay sa crime against humanity, against Duterte, and Nako. po accused nito. Yan po sa Nako. paglabag sa karapatang pantao.
Kaya nga siguro sobrang gigil na gigil yung kampo nila Duterte na hindi dito nadaan sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi mo na sumabit dito sa Pilipinas bago ipadala dun sa sa dahig kasi kung nandito pa yun sa Pilipinas. 'Di ba? Alam naman natin na dito sa bansa natin may mga mga galamay-galamay, may mga pabor-paburan. Ebidensya ng pabor-paburan na yan. Kailangan nilang magpanalo ng 10 senador para hindi ma-impeach si BP Sara. Yan yung lantaran na pabor-paburan. 'Di ba? Malas lang sila kasi si FPRD hindi na dinaan dito sa Pilipinas. Automatic rekta dahig na agad. 'Di ba? So wala na silang magagawa. Out of power na nila 'yon. Kaya kung mapapansin nyo, si Senator Bato, wala. Todo talaga siya. 'Di ba? Na hindi siya maipadala sa dahig. 'Di ba? Okay, yan po ang sitwasyon. Pero sa isang banda, pinayagan ng ICC na merong mga pwedeng pagkilanlan kung sino yung mga naging biktima. Okay? Yun, okay yun. At pagpapatunay yan na parehas ang tingin ng ICC. Pero yung request ng grupo ng Defense Council na National ID, yun daw National ID ang pwedeng pagbasihan kung sino ang biktima. Kakaiba naman yan. Alam naman natin yung National ID sa Pilipinas, pumalpak yan. Na mula pa ng 2018, 2019, under Duterte administration, nagsimula na yan. Until now, hindi pa nakakaroon ng lahat ng Pilipino. Marami pang Pilipinong walang Grabe Ganyan yung National ID, sobrang tagal. Like, meron naman na akong National ID, nakuha ko naman. Pero nung time na yon, grabe yung taga-distribute ng National ID, biglang tatawagan ka lang, sir. Kunin mo yung yung National ID mo dito sa sa barangay. Tapos wala lang, sinabi lang na kunin mo. Kapag hindi mo kunin daw, ibabalik nila sa Manila yun. 'Di ba? So kapag ibabalik yun, mas lalong tatagal na naman. 'Di ba? May mga nabalitaan nga tayo na tinatapo na lang yung mga IDs. 'Di ba? Buti na lang talaga nakuha ko yung sa akin. Yung sa asawa ko rin. Hindi pa siya muntik pa siyang hindi ma-release yung ID ng asawa ko that time kasi ako yung kukuha. Tapos hindi pa kami ikinasal that time. 'Di ba? Tapos nung sinabi ko kay kuya na kaano-ano mo ba to? Syempre, hindi ko naman masabi na na asawa ko siya kasi hindi pa nga kami kasal. Pero nagli-live-in na kami. Pero sinabi ko, jowa ko yan. 'Di ba? So parang sinabi niya, ay jowa mo pala, hindi pwede ito. Muntik pa nga ayaw ibigay. Tapos nung sinabi ko na ka-live-in ko siya, parang doon tapos nag-video call yung asawa ko. Like sobrang higpit nila muntik di ma-release yung national ID ng asawa ko. Tapos yun kapag isang attempt lang kapag hindi makuha, automatic, 'di ba? Automatic anong tawag diyan? Automatic ibabalik nila sa Maynila. Sobrang tagal na nga dumating, 'di ba? Sobrang stricto pa or sobrang madalian pa ng pagkaka-distribute. Alam naman natin kung gaano ka-importante yung national ID na yan. 'Di ba? Tapos gaganyanin lang tayo, anak ng tokwa. National ID. So, hindi rin po yan maganda. So, dito po sa palitan ng mga petisyon, motion at galaw, ay mas kinatigan ng ICC ang side ng mga biktima. Ibig sabihin, nakatutok ang ICC. Totoo ba o hindi ang akusasyon laban kay Duterte? So, para malaman, pinabiyagan, open ang lahat ng dokumento na papatunay sa kaso. Yan ang sakit ng... Actually, medyo malakas-lakas talaga yung ICC dito Kaya nga, yung kampo nila Duterte, sobrang worried talaga sila na naipadala si FPRD sa dahig. Kasi even FPRD, aware siya kung yung mga nagawa niya. 'Di ba? Sobrang aware niya. May mga videos pa nga siya. Sinasabi niya, 'di ba? Na kung may kasalanan man ako, yung EGK lang 'yon. Pasok pa rin 'yon. 'Di ba? Minalas-malas lang talaga sila. Tapos si FPRD nung nasa Congress, nung nasa Senate, sobrang pabilib, nag-angas. Ayun, di niya namalayan, ginagamit na pala yung mga pinagsasasabi niya doon against sa kanya. 'Di ba? Kung sa Pilipinas to, malamang wala na. Sobrang tagal pa nitong masimulan yung impeachment nga, sobrang tagal pang nasimulan, 'di ba? Hinintay muna na magkaroon ng next election para may
tsansa pa si BP Sara na ano, di ba? Ipagtanggol ng mga senador na partido nila. Ulo ngayon ng mga Wait lang, like, you know, nagre-resist sila. Tapos magulat na lang tayo, may mga senador na biglang nagsisession din sa Senate. Duterte Council. Sa bagay, euro at dollar ang bayad sa kanila eh. Malakihan ang bayaran dyan dahil international lawyer ang kinuha ni Duterte. Hindi siya kumuha ng Pilipinong abogado. E di tingnan natin kung kayang harapin ng kanyang mga abogado itong matitinding ebidensya ng mga biktima. Okay? So, gusto ng ICC malaman ang lahat ng dokumento. Malaman kung ilan ang biktima. Malaman kung sino-sino ang mga biktima. At yan naman po ang ipipresenta ng prosecution. Ang lahat ng biktima. Ang lahat Actually, bonus na nga yung, yung sa dami ng biktima. Kasi kahit sabihin mo lang 10 na solid, wala na. Tagilid na sa SPRD doon. ng dokumento isusumitin nila. Yan naman ang hinaharangan ng Defense Council. Pero hindi po pinayagan. Ibig sabihin, talagang problema ng Defense Council ito kung paano nila i-justify na inosente o walang kinalaman ang Duterte at Pio Acus Nako. dyan sa crime against humanity. So antabayan natin kung ano ang mangyayari. Yan lang ho, pinarating ko sa inyo. May mga video statement dyan pero ayaw ko na iparinig at pakita sa inyo kasi ayaw ko ng copyright. Hanggat maaari, inaaral ko, i-relay ko sa inyo, tatalakayin ko at pinapahayag ko sa inyo. Yan naman po ay lehitimong balita, hindi yan fake news. Ang magsasabi lang ng fake news dito ay yung mga Duterte. Kasi ayaw nila ng balitang totoo. Ayaw Tama. Yan din yung napansin ko. Kapag ka-against sa kanila yung balita, automatic fake news. Diba? Wala eh. Ganyan sila eh. Apektado sila eh. nila ng balita na hindi pa pabor sa kanila. Hindi naman natin bibigyan sila ng pabor kung ano ang balitang binagagaling sa ICC at galaw ng Defense Council at ng prosecutor, yun lang ang ating binabalita. Ito'y maintindihan ng bukas ang kaisipan. Pero yung sarado ang kaisipan, nakatulad ng kung sino dyan, huwag natin pilitin. Kahit anong gawin mo, hindi papasok sa kailang kaalaman yan. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Pangalawang pag-usapan natin ito. Any comment, reaction, malaya. Okay. Thank you. Talagang hindi na maitago. Meron pong isang video yung lumalabas ngayon. Pero tulad sinabi ko, ayaw ko ng copyright. Mukhang galing kay Apollo Kibuloy. Aba at nananawagan na solid PDP daw sila para daw kailang maipagtanggol si Sara sa impeachment. Wow! Ang panawagan ni Kibuloy, manalo daw yung PDP laban para maipaglaban sa impeachment trial si Sara. So yun lang pala ang layo. Tama naman. Di ba sobrang joke? Sobrang joke ng ng mga reasoning ng kabila kung bakit tumatakbo itong mga iilang senador nila. Kaya ang isa talaga sa pinaka-example na pinatakbo lang para sa impeachment ni BP Sara, si Philip Salvador. Diba? Si Epektibo daw. Biruin nyo, yung mga supporter mismo, yung mga DDS mismo. Guys, si Philip Salvador, need talaga natin siyang iboto kahit na hindi siya karapat-dapat. Kasi kakailanganin natin yung popularity niya para makatulong sa impeachment ni BP Sara. Like, ganyan ka nakakalungkot yung bansang Pilipinas. Di ba? Wala lang. Ganyan lang sila pumili ng senador. Nila. Kaya pala wala silang plataforma di gobyerno. Wala silang inilatag na kung anong maganda para sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino. Yung pala ang kailang main na galaw at plano ay manalo sila para may kakampi si Sara sa impeachment trial. Ibig sabihin, magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan sila sa article of impeachment at mga ebidensya sa graft in corruption, sa intelligence at confidential fund. Panunuhol ng 50,000 pesos. Yan nga yung nangyari doon sa sa hearing ni FBRD. 'Di ba? Na sobrang grabe yung mga tanong nila sa di umunoy with walang due process na pagkakahuli ni FBRD. Pero yung pinaggagawa ni FBRD about extrajudicial killings na yun, literal talaga yun na walang due process. Walang hearing. Okay sana kung sinabay din nila sa hearing na yun. 'Di ba na sige, imbestigahan din muna natin itong mga family, bakit ba humantong sila doon sa ICC? Bakit ba ganito? Ganyan, ganito, ganyan. 'Di ba? Dapat tanungin din nila si Senator Bato. O Senator Bato, paano ba 'to? Bakit wala dong due process nung time nyo? 'Di ba? Kaya possible yung mga family pumunta or rumekta na sa ICC. Walang ganun. 'Di ba?
per month sa mga YOSEC, ASEC at Director ng Department of Education, pagbabanta at nag-utos na kuhanin ang buhay ni Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, at yung bilyong-bilyong nakakalula daw po ng mga bank account sa bangko. Ayan po yung ilan lang sa article of impeachment. Tapos ang sasabihin itong kampo nila, kailangan daw silang manalo para maipagtanggol si Sara Duterte. Ano yun? Magsisenador kayo para lang ipagtanggol ang isang pamilya? Di ba dapat pag... Paano? Tinulak din ng mga supporter nila eh. Di ba? Mga uto-uto din eh. Sabi pa ni Epektibo, "Sir, ba't ka tumakbo?" Eh, tinutulak ako ng tao eh. Like as if naman na may tumulak. Siguro meron nagpatakbo sa kanya, pero yun lang din yung mga solid Duterte supporter talaga. 'Di ba? Na hindi gustong ma-impeach si BP Sara. Pero nakita nyo naman, kahit mga DDS supporter na medyo matalino, 'di ba? Ayaw nila kay Philip Salvador. Magsisenador ka ay national, international ang kaalaman at mga dapat gawin para sa kabutihan ng bansa. Hindi kabutihan ng mga Duterte lang. Hindi kabutihan ng isang pamilya. Doon sa article of impeachment at impeachment court, impeachment trial na gagawin after election, yan po ay labanan ng ebidensya kontra ebidensya. Labanan ng testigo kontra sa testigo. Bibigyan ng pagkakataon ng mga senador judge ang magkabilang panig. Dapat neutral yung mga senador. Tama. Para sa akin nga, yan yung pinaka dapat talaga na i-implement nila eh. Like, dapat evidence-based talaga sila. Diba? Huwag silang bumati sa boto ng senador. Sige, sabihin natin, umangat ng bilang yung senador nila BP Sara ng PDP, like mananalo karamihan sa kanila. Pero sana, pagdating ng impeachment, kung sakaling iboboto na nila si BP Sara, dapat magbigay din sila ng sobrang valid talaga na mga valid evidences, 'di ba, na pwedeng pangsupalpal doon sa mga inihaing reklamo kay VP Sara. Hindi pwede yung ayaw ko kasi parang may something dito. Hindi pwede yung ganun-ganun lang, 'di ba, na parang hindi nila kayang ipagtanggol yung desisyon nila. Like for example, kunyari lang kasi alam naman natin sobrang lakas ng hatak ng mga artista sa bansa natin. For example, si Philip Salvador, maging senador, wag naman sana. Knock on wood. Diba? Kunyari lang, si Philip Salvador, manalo siyang senador. Ngayon, si Robin Padilla pa. Ngayon, kapag sabihin ni Philip Salvador at ni Senator Robin Padilla na magno-no ako sa impeachment, dapat pagpaliwanagin sila, 'di ba? Ng sobrang habang paliwanagan talaga. Parang cross-examine sila ba? Hindi yung parang magno-no ako kasi wala eh. Parang ganun lang. 'Di ba? Kasi kung ganyan, sobrang pangit pala ng natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ano 'yun, parang i-base lang sa dami ng mga senador. Tapos ano 'yun, parang ibabaliwala yung mga ebidensya. 'Di ba? For example, yung about sa mga fake names doon sa confidential funds, yung mga recipients. Dapat ipaliwanag nila yun or magbigay sila or ipawalang bisa nila yung mga ebidensya na yun na may mga fake names talaga. Hindi pwede yung Robin Padilla, no ako sa impeachment. Hindi naman yung mga pangalan na yan. Parang ganyan lang. Dapat meron silang solid evidence din na magpapawalang bisa sa ebidensya na yun na mga fake names. 'Di ba? Yan sana yung mangyari. Kasi kapag if ever talaga hindi ma-impeach si BP Sara dahil sa mga ganito na lumamang lang yung bilang ng mga senador nila, wala talaga, ang pangit ng politika sa Pilipinas. Like, men, ang pangit. Like legit. Kapag ganyan yung ganyan mag-rule yung mga senador natin. 'Di ba? Parang laro na lang eh. 'Di ba? Parang parang tag of war eh. 'Di ba? Na kung sino yung marami, silang yung lalamang. Parang basketball lang din. 'Di ba? Sa basketball, yung team nyo may age limit lang siya. Kunyari sa junior, midget, or sa senior, kunyari nasa junior division ka, same lang or may range lang yung age limit doon. Like for example, baka 12 to 24 years old, kunyari ganyan yung edad ng mga junior. Pero
kapag kasino yung papasok sa edad na yon, kahit gaano pa kalaki, 'di ba? Kahit gaano pa katangkad, pasok sa team. Like, alam nyo yung ganyan min na parang pwedeng mag-mismatch kasi yung isang team, hahanap siya ngayon ng mga malalaking tao, matatangkad na tao. Of course, medyo malulugi talaga yung puro pandak lang, 'di ba? Tapos magkakaedad lang sila. Parang ganun yung nangyayari ngayon sa Senado ba, na needed lang nila na lumamang talaga sila. 'Di ba? Which is sobrang pangit kung ganyan lang din yung mangyayari sa Senate natin. Dapat hindi siya magbe-base sa paramihan ng bilang ng boboto. Dapat magbe-base siya sa kung gaano katibay yung ebidensya. 'Di ba? Or dapat kung ano yung ibinabatong ebidensya, yun yung ipawalang bisa nila. 'Di ba? Ang dapat nga sa ganyan, isang judge lang talaga. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, yung mga senador naman na tumatakbo, hindi naman talaga sila ganun kamaalam eh. Kaya nga sobrang weird, 'di ba, na parang si Philip Salvador, gagawin mong senador, tapos parang magiging judge siya bigla, 'di ba? Parang ang weird na, oh my goodness, bakit grabe. Yung judge natin sa Korte Suprema, sobrang grabe yung pinagdaanan, 'di ba? Pero yung senador natin, wala lang. Artista ka, boto ka ng milyon-milyong tao, automatic. Mag-judge ka na sa impeachment. Ay, nako, Pilipinas. Ngayon pa lang, nananawagan sila na sila daw ay tulungan at pag nanalo, kanila daw isasalba si Sara. Para daw makalusot, para daw may kakampi si Sara sa impeachment. So magsisenador pa kayo para lang kampihan si Sara? Dapat maging abogado na lang kayo. Dapat maging defense counsel na kayo para magpapasweldo sa inyo si Sara. Gusto nyo maging senador para ipagtanggol si Sara? Kami pa ang magpapasweldo sa inyo. Tapos kapag naging senador yung mga yan, asa lang sa mga staff nila. 'Di ba? Taong bayan pa ang magpapasweldo sa inyo para ipagtanggol si Sara. Kasi pag nahalal na senador, mamamayang Pilipino magpapasweldo sa senador. Pero kung ang trabaho ay magiging papel nila ay parang abogado ni Sara, bakit kami pa magpapasweldo? Dapat hindi na kayo manalo. Maging abogado na lang kayo, defense counsel ni Sara sa impeachment, para si Sara na lang ang magpasweldo sa inyo. Bakit ang taong bayan pa? Wow. Again, meron pong video, isa pang issue ba? Ganyan nga yung kay Senator Robin, 'di ba? Sobrang laki ng utang na loob niya kay Kibuloy. Nakalimutan niya na taong bayan yung bumoto sa kanya, nagluklok sa kanya diyan. Kaya dapat sana kahit kaibigan niya si Kibuloy or whatsoever, pakinggan niya rin yung kabilang panig. 'Di ba? Hindi yung may nagrereklamo kay Kibuloy, biglang anuhin mo ngayon yung witness. Dapat tanggalin mo yung mask mo, ipakita mo yung mukha mo, biglang ganun. Pag nanganib yung buhay nun, 'di ba? Pananagutan mo. Tuloy-tuloy. Bago tayo tapusin itong isyong ito, bakit pinapayagan ng Bureau of Jail and Management Penology, Secretary Abalos at Secretary Remulla? Alam mo ba ito? Bakit napapadalas yata ang video campaign nitong si Kibuloy? Hindi ko sinabi siya guilty na, pero tinatanong ko lang, iyan ba mayroong approval mula sa korte na yung isang nakakulong sa qualified human trafficking, non-bailable offense, at iba pang kaso, nakakapaglabas ng mga video para sa political ads, political campaign? Natatanong lang po tayo, baka hindi alam ito ni Secretary Abal, ni Secretary Remulla, baka hindi alam ito ng Bureau of Jail Management and Penology. My goodness. Sanob ka daw eh. Ngayon, kung mayroong approval ang korte, di walang problema. Kaya lang yung kanya sinasabi, mukhang malayo dun sa solusyon sa problema ng bansa. Mukhang ang kanya sinasabi ay para kay Sara lang. Gusto lang niyang isalba si Sara at yung kanyang mga kasamahan. Ganon. Sobrang drama pa nga nila eh. According to BP Sara, sinabihan pa daw siya ni FPRD na kung hindi nyo naman lang din ibuboto yung 10 senador niya, kalimutan nyo na lang daw si FPRD. Sobrang drama, di ba? Wala lang, para manalo lang. Please like and share. Naku, kakaibang galaw nila. Maging matalinaw para hindi kayo magsisi at mabudol ng mga politiko. Nako. So, yun lang naman. So, again, Mike Abby Opinions. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. According dito, sa title niya, Duterte lawyers talo sa ICC. PDP para lang sa impeachment ni Sara. So, talo sila sa ICC kasi nag-attempt sila. Diba? Nakiusap sila sa ICC pero hindi pinayagan kasi parang tanga naman sila noon, 'di ba? Tsaka di rin palalampasin ng ICC yan
big time yung nahuli nila eh. Tapos biglang bibigyan pa nila ng pagkakataon. 'Di ba? Na parang, ay, i-lesson mo naman to, chief. 'Di ba? Kasi mahihirapan yung ano namin dito. Walang ganoon. Kung ano yung kasalanan mo na nagawa mo, so, which is, sobrang proud mo pa na gawin yung mga kasalanan na yan nung nasa pwesto ka pa. Tapos ngayon, biglang makiusap ka nga. 'Di ba? Like, men, kada isang buhay ng tao, may value yan. 'Di ba? Hindi naman kagaya yan dati eh. Na, hey, kapag gumaganon ka, tumba ka. 'Di ba? Bakit ka kasi gumaganyan? Tumba ka. 'Di ba? Biglang gaganyanin ka lang. Tapos ngayon, biglang lalabas sila na walang due process sa FPRD. Like, grabe na yung iyak nila. May, mamaya na lang separate na lang natin yun. So, yung sa PDP naman, yung mga senators, like lantaran naman yan. 'Di ba? Lantaran talaga yan. Nananawagan talaga sila na needed nilang makalikom ng sobrang daming senador para hindi ma-impeach si Bibi Sara. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, na parang sana hindi na lang mag-base talaga sa dami ng mga senador. 'Di ba? Dapat mag-base sila sa ebidensya. Kung ano yung mga inireklamo, dapat lahat yun mapawalang bisa para mapawalang bisa din yung impeachment. Hindi pwede yung magtatakal kayo sa Senado, 'di ba? Susot kayo na parang toga, para kayo mga mahistrado. Tapos kapag tapos ng usapan nyo doon, okay, voting na. Ako, magnono ako kasi solid ako sa mga Duterte. Hindi pwede yung ganun. Dapat, kung may mag-no man, o sige, bakit ka mag-no? Yung no bias na nasagot ha. Dapat hindi tatanggapin na wala akong dito eh. Wala akong nakita na dito eh. Baka pinupolitika lang to. Walang ganun. Dapat kung ano yung nasa ebidensya, yun yung susundin natin. 'Di ba? Ipaliwanag nila ng husto yun. 'Di ba? Kahit nga taong bayan ay hihirapan na nga na ipagtanggol si Bibi Sara dyan sa 125 million eh. Ginagawa na lang nila since mahirap ngang walain yung kasalanan ni Bibi Sara. Ang ginagawa na lang nila, hinahanapan din nila ng kasalanan yung iba. Which is yun nga, hindi pa naman nabubuko. Hinapan nyo yung mga, kunyari, may mga hate talaga kayo ng mga congressman. Kayo yung magpatunay na meron nga din silang mga na dekwat na pera. Diba? Kasi yung kay Bibi Sara, may mga din naman dyan, nagpakahirap na lumantad yung mga ebidensyang yan. Ay, naka. So anyways, hanggang dito na lang muna mga kanalisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Sir Mike Abby Opinion. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Pilipinoicy, don't forget to like, comment, share, subscribe. Pilipinoicy is out. Like, comment, share, subscribe.